beloved Boss Mike Cervera. Yon, no, Dr. Elect at syempre Takero Miyamoto at ako po ang inyong lingkod, nagbabalik, Mike Cervera po. Saan na tayo na nahinto yung itutuloy natin. Maganda yung sinasabi mo kanina eh. Tungkol saan? Tungkol yung saan yung sinasabi niya. Sa... Di ba? Sabi ko i-reserve mo. Di ba? Di, tungkol dun sa mga kay Marcoleta. Di ba tagang Pampanga nga? Hindi ko nga alam na taga. Ito na nga ngayon, di ba? Tungkol sa sose niya. Oo. Yung sose. Ngayon nagiging problema niya at mukhang kinasuhan na nga, di ba? Nirereklamo na siya. Perjury. Perjury yung kinaso ata sa kanya. Parang ang alam ko, pagka may mali kang sinulat dun sa sa information mo, baka matanggal ka, di ba? Tanggal ka. Tapos perpetual disqualification pa. Hindi ka na pwedeng tumakbo. At hindi ka na rin pwede sa mga government service. Kahit na kagawad. Di na kahit pwede. janitor. Kahit janitor, basta nasa gobyerno. Metro 8, hindi pwede. May Metro 8 pa ba? Wala na. Sana meron pa. Nabutan niyo yun, Metro 8? Uno mo. Diba? Ang linis kaya ng mga paligid nung may Metro 8. Naka-yellow ba sila nun? Yellow at pula. Oo, yellow at pula. Grabe Metro 8 nung araw. Anyways, anong susunod natin tatalakayin, Tax? So, ano ba? Ito yung tawag nito, yung kay... ano ba yung kay Bato? Paano ba? Ayan, alam naman natin si Bato, di ba? Eto na. Kasi hindi naman niya, sabi niya, wala naman akong warrant eh. Bakit ka nagtatago? Hindi mo alam kung saan na yung niya eh. Status niya. Walang warrant, bakit ka nagtatago? Oo. Di ba? Mamaya yan mangyari yung sinasabi ni Senator Trillanes. Pero malipit yung sinabi ni Trillanes kasi bukod kay Bato, meron pa si Bongo tsaka sa Albayalde daw yung kasunod na posibleng arestuhin. Oo. Pero yung ko dito, yung tanong ko nga dito, ano yung tingin mo lang kayo? Ano yung dahilan ni Boying Rimulya ba't niya sinabi yung may warrant na? Tingin ko Kasi di ba yung kay Digong kasi, wala nakakaalam nung kay Digong eh. Oo. Bigla na siya inaresto. So, unprepared si Digong. Actually, may bali-balita pa noon na may nagchuchupa nga kay Digong na may warrant na, di ba? Hindi lang nakinig. Na anak niya. Isa sa anak niya. Pero hindi ata nakinig, no? Hindi. Paano hindi makikinig? Sabi ni Roque, wala namang warrant niya sa ICC. May warrant yan sa local court. Wala sa ICC. Kaya nakinig kay Roque. Ayun. Yun nahuli. Kaya pala eh. Si Harry Roque nagtatago din. Oo. Ano masasabi mo doon? Kay Bato? Siyempre, ganun nga yun. Kung wala kang ginawa, hindi ka magtatago. Kung may ginawa ka, magtatago Yun ka. nga lang kasi kapag siya inaresto, diretso siyang dahig. Wala siyang budget. Wala Sa siyang lawyer. budget. Hindi ako naniniwalang walang budget yan. Tsaka siguro kunyari nga na mapatunay na may ginawa si President Duterte, si dating President Duterte. Syempre aalagaan niya si Bato kasi syempre kakanta yun eh. Pag hindi, kumbaga, kailangan protektuhan ko tong taong to kasi baka kumanta pag di ko prinotektahan. So, most likely, ibabayad Kasi nila. Kapag kumanta si Bato, di ba? May tono kaya. Damay pa si Bato kasi siya nag-execute eh. Siya nag-execute eh. Ngayon, damay pa din siya. yung pwedeng gawin ni Bato talaga dito, akuin niya. Di ba? Hindi nga ganito. Kasi di ba yung sabi kasi ayun ang sinasabi ni Bato eh. Maganda daw yung tokhang, maganda daw yung double barrel. Yung implementation daw yung mali. Ayun ang sinasabi niya kasi hindi naman daw inutos ni Presidente Digong na patayin yan, wala daw ganon. O sabihin niyo may problema, yun nag-execute. So sino nag-execute? Di ikaw. Ang problema, captain of the ship yun. Di ba? So Siyempre, ngayon, captain pwedeng of the gawin ni ship. Bato, punta siyang ICC. Ito yung Ako po. ito yung operation double barrel. Ito ang nagkamali ako. Pwede niyang gawin kung talaga mahal niya si Digong. Paligtasin niya na, Oo. Mawawalan sa ala si Digong pwede. Basta si Bato, aminin niya lahat. Kaya lang may negligence pa rin on the part of dating President Duterte kasi kumbaga hindi niya ba napansin na may ginagawa ng mali?
Bakit Pwede niya sabihin na ba't ano. hindi niya kinolang attention? Pwede niya sabihin na yung mga report, Tinago. yung mga Tinago. report na binigay ko, mali. Kaso nasa news yung mga pinatay. Talagang matindi yung ano. Kaya nga, si Bato nga ang maaako Talagang na lahat. matindi yung gagawin ni Bato para maligtas si Digong. Oo, kung mahal niya. Kung mahal niya. Oo. Kasi lahat ng mga lapses ng sabi ng ICC na bakit ganyan, kasalanan ko. Kaso kung mahal niya, bakit hindi pa siya nagpunta sa Hague? Hindi nga. Baka di niya mahal. Ito na. Kaya nga. Kasi syempre kumbaga, hindi mo na dapat hinintay na may magsabi na iligtas mo kung mahal mo. Baka yan yung mga linyahan sa pelikula. Mahal mo ako dahil kailangan mo ako o kailangan mo ako dahil mahal mo ako. Kay Kilaw din yan, kay Kilaw din. Kaya mauna kang tumalon. Tignan ko kung malalim. Di ba? Oo. Tsaka isa pa. Ilang buwan na kahapon 9 months 9 months na rin na. Isang buwan na. Ano? Si Digong. Oo, siyam na buwan na. Pero 11 ba yun? 11? Hindi ko alam eh. 11, no? Oh, 11. So 11 din nagtatago si Bato. November 11 din. Ito, Para silang 11. Ito yun. Sa tagal na ni Digong na nasa The Hague, kailan nyo nakitang bumisita si Bongo at saka si Bato? Yun na nga. Hindi kasi dawit kasi sila eh. Hindi, kaya lang kasi hindi pa sila dawit noon. So, bakit hindi nila binibisita kung mahal nila? Yung Correct, kasi yung yan ko yun, punto ko rin. Kaya katulad kung, diba sabi nila, Tatay Digong, diba pag magulang mo kahit na hating gabi, kung merong dinadamdam, pupuntahan mo Kahit para anong i-check. panganib. Oo, i-check at i-check mo. So, Kung ayun mahal nga, mo. ba't hindi nila pinupuntahan? Diba? Baka nga, mahal mo ako, kaya kailangan mo ako, o kailangan mo ako dahil mahal mo ako. Okay. Pwede, pero dipindi. Pero pag malupit si Bongo, si Bongo ngayon, kung makapagsalita si Bongo ngayon, sobrang bait eh. Na sana ang katotohanan ay lumabas, gano'n na siya. Pero in the first place, yung reward system naman pala sa kanya pala galing. Yung kasi yung mali nila, in-underestimate nilang masyado si PBBM. Yun. Pilit nilang iniisip na weak, Paano yan? Si Panelo. Hindi daw weak leader si Pangulo. Syempre, doon tayo sa safe side. At saka meron pa. Marami nga kami napapansin dyan ng mga maingay dati. Si Hanilet, lumagay na sa tahimik daw. Yan ka na naman eh. Nag-trending ako dyan Ayos ba? Ayan ka na naman eh. Marami itong nakukuha sa akin eh. Tapos siya nagtitrending, ako hindi. Ganon? Hindi totoo. Nasaan na nga ba? Kasama si Ipe. Ay! Uy, Si Ipe parating nachichismis sa mga ano. on dates, no? Hindi, diba dati kay ano? De La Serna, Chris Aquino. Yung mga High profile. high profile na ano. Sa Tapos, high profile pag siya. mag-aaway, sasabihan na, hinut-hutan lang ako. Correct. Baka maraming pera si Hanilet. Di kaya? Siyempre, sa kanya nakapangalan siguro. Yo! Ay, nako. Pero yung uling balita natin kay Hanilet, pinagbawalan na ata siya pumasok sa ICC, di ba? Ng mga kapatid at ng Tsaka ng abogado ata. Abogado. Ayun ang huli nating balita eh. Oo. Paano? Ewan ko sa kanila. Bakit ganun yung kanilang Pero sa akin, ako nagtataka talaga. Maging si Kitty. Pansin mo. Binawalan din. Hindi na rin nagsasalita eh. Ay, baka kasi because of the legalities. Kasi hindi naman sila legally married. Pero, pero anak pa rin ni Digong si Kitty eh. Pinakilala ni Digong na yun ng asawa eh. O kaya lang kasi, baka, diba sa prison, baka mamaya, ang nakasulat lang, ang na pwedeng bumisita is legal ganito, legal ganyan. O kasi si nakakapagdalaw pa eh. Si Elizabeth eh. Kasi baka may illegalities. Baka because Yung of apo, the si legalities. Omar, nakakapagbisita pa si Omar. Halos buong pamilya na yun. Nando dun eh. Si Kitty nga, parang nasa Pilipinas lang ata, no? Parang... Dahil siguro sa legalities. Si Kitty naman eh. Kamakailan nga, sabi ko nga, wala naman tayong pakialam doon. Pero nakita natin nung nakaraan, medyo Bombay yung kanyang boyfriend, di ba? Ay, hindi na siya. wala na yung basketball player? Ay, hindi Wala na siya na yun Yung UAP? Kay Chabit. Wala na. Wala na yung yung mga yung mga basketball player. Hindi yung apo ni Chabit. Parang yun na yung bago ngayon. Okay. Chismisan na to. Kaya pala gusto maging BP ni Grabe, no? ni Yung BP mga si chismis. si BP Sara maging presidente. Syempre tataas ang Tapos si Pulong daw. Talagang pa rin sa mga mga bayaran sa Chika babes. Chika babes sa
Sa Davao, ano? Grabe. Sana humingi na lang siya sa mga chika babes mo. Pero yung ginawa ni... pero yung ginawa ni Pulong na yun, ano yun ha? Yung ginawa ni Pulong na yun, di ba human trafficking yun? Oo. Yung ginawa ni Pulong? Oo. Oo. Ewan ko ba, bakit walang nagsasampa dyan? Di ba? Syempre nung may siguro sila, syempre takot yung iba. Yun na yung nagiging problema. Yun nga yung nagiging problema kasi nga pagka nagkakaroon ng political dynasty, so nag-i-increase yung power nila, natatakot yung tao. Kaya talagang tama yung ginagawa ni PBBM na iayusin yung anti-political dynasty na law na yan. Kailangan talaga maayos yan. Tsaka yung party list system, diba yung pinagkikwentuhan natin? Kasi feeling ko hindi tama na isa lang yung iboboto mo, tapos lahat na lang puro sa manggagawa. Tapos yung iba hindi clear kung anong marginalized sector ang nire-represent nila. Oo. Tulad na alin? O yun, yung kay Tulpo. Oo, Axis. Hindi. Ano bang klaseng sektoral na ano yan? Ix. Oo. Ix? Di ba? Buti pa yung mga chopper. Di ba? Meron naman yung sa construction. Si Garjola. Garjola. Ang pinire-representa nun, yung samahan ng mga Contractor mismo. Ay, Kaya lang hindi naman sila marginalized. hindi nga eh. Kasi, kung yung mga mayayaman na yung inano mo, nire-represent mo, Hindi ka na marginalized. hindi na. Ang kailangan ng tulungan yung nasa laylayan eh. Yung mga samahan ng panadero, ganyan. Senior citizen. Senior citizen. Manggagawa. CWD. Di ba? Yung mga manggagawa na... Kaya lang dapat as a whole yung manggagawa. Yung manggagawa kasi masyadong broad. Hindi mo kasi eh. pwedeng na lahat ng manggagawa is dapat manggagawa. Kasi tignan mo, manggagawa ang tsuper, manggagawa ang masyadong broad na naman yung manggagawa construction kasi. worker. Kumbaga lahat ba ng industry pare-parehas. i-enroll mo sa party Hindi list. nga po Dapat pwede. manggagawa lang. Halimbawa, Kanina pinagkikwentahan namin ni Takero na dapat siguro mag-identify mismo yung COMELEC ano-ano yung sektor. O kunyari, farmers, PWD, senior, tapos health, kasambahay. Tapos, kung sino-sino yung tatakbo. Kung sino yung tatakbo doon. Tapos, pwede siguro tayong mamili kada sektor. Hindi yung sino yung pinakamaraming boto, yun ang mananalo. Correct. Kasi minsan go-overlap na yung mga sektor-sektor. Tapos, hindi rin tama na since ikaw yung pinakamaraming boto, bibigyan kang 3 slot. Tingnan mo nga, yung tulad niya na, meron pang Ako Bicol. Yung ba yung sektor Tapos yun? mag-Ilonggo sa amin. Teka muna, di ba ang Bicol, ilan na ang kongresista dyan? Kaya nga. Bakit meron pang Ako Bicol? At saka hindi bakit yung mga senator, Diba? congressman, meron silang iba pang party list. Nagki-create sila ng ibang party list tapos nakaupo, anak. Yan na nga. Di ba? Diba? Sample, Agimat party list ni Rebilla. Yan. Isa pa yan. Ano yun, di ba? Ano Kaya sektor yung Agimat? Anong sektor? Baka May naalala ko. Alam mo ba na merong isang party list noon na nanalo na pinadisqualified ni Estrada? Kasi yung MAD. MAD din yan, kay MAD. Richard Gomez. Richard Gomez, yung MAD. Pinaano niyan, ewan ko, dahil siguro LQ sila ni pero ni Jinggoy, yun kung ano yung MAD dati, na pinadisqualified ni Erap dati, nung sa COMELEC, ayun din nangyayari ngayon eh. Ayun din yun eh. Yun yung mamamen ayaw sa droga eh. Namamayan ayos sa droga. Di ba Kaya kasi dati nung kaya pinadisqualified yan kasi hindi raw sektoral. Hindi Isang grupo lang naman kayo ng ayos sa droga, so hindi siya sektoral. So anong pinagkaiba ng mga party list ngayon? Na paras lang din. Walang pagkakaiba. Kaya nga ang may problem dyan kung sino yung nag-a-approve dun sa COMELEC. Bakit? Paano na-approve? Pero ko yan eh. Medyo na research ko yan eh. Nabago lahat yan nung kay Pinoy sa Supreme Court. Doon na yan eh. Napayagan sila. Doon napayagan sa Supreme Court yan eh. So, naabuso. Yan na. So, ngayon, kailangan repasuin ulit yan. Kailangan baguhin ulit yan ng Supreme Court na naman. Or gumawa na naman ng bagong batas regarding nga dyan. Priority ni PBBM, di ba? Doktora, papatakbuhin ko na yung aking sektor. Alam mo ba kung anong sektor ako? Beautification. Napapabilang. Pastor. Hindi. Sa sektor ng salonista. Salonista. Na mga masahista, barbero, manicurista, mga manggugupit, mga So, meron naman mga staff nyo sa clinic. Yan. Sa pagpapaganda. Alam mo, isang kasi ganito yan. Sabi ko nga, iba-iba kasi ang bawat trabaho
ng mga manggagawa. Tulad ng sinasabi ni Oo nga, Doktora. Meron kasing mga trabaho na mag-aantay ka ng trabaho kung ano may darating. Nakaupo ka pa lang. Oo. 'Di ba? Iba yung mga nagtatrabaho ng 8 oras ka tuloy-tuloy, break ka ng ganito, break ka ng ganyan. Pero may mga trabaho kasing hangga't walang dumarating Depende sa dating ng customer. ng kliyente. Oo. Di nakaupo ka lang doon. Commission based. So, hindi nga, Doktor. Hindi. Yung ba pwede mong iparehas sa tao na inuutusan sa pabrika ng 8 oras na talaga ang katawan galaw ng galaw. Magkaiba kasi ng nature of work Oo. So, yan yung mga dapat natutukan ng gobyerno para maisaayos at hindi malugi ang mga empleyado at hindi malugi ang mga mamumuhunan. Employer na rin. Di ba? So, kailangan magkaroon dyan ng mga balanse na tuntunin para maitama at hindi na yung umabot pa sa mga bagay-bagay na nai-stress sila parehas Di ba? So, yan yung mga dati ko pang advokasya, mga 30 taon na nakakaraan. Kaya minsan nakikita ko dun sa mga party list, kaya tuloy minsan hindi clear kung ano yung pinaglalaban nila. So hindi nila alam kung ano ba yung nire-represent nilang sektor kasi mismo, hindi clear. So kung hindi clear yung sektor na nire-represent nila, anong ipaglalaban nila? Ayun na nga Saka yung malupit dyan, yung party list na yan, siya yung siya yung bumoto kay Saldico para mag-appropriation chairman Sila Dahil mas sila. Sila mga party list yan kasama yung tingog nyo. Diba? Diba? Kasama yun. Hindi ko alam mo, party list lang Pati rin yung pati rin isa pa yung bagong dating appropriation ni Digong. Si Yap yun, di ba? Oo, Eric Yap. Di ba si Silver World. AXIS yun AXIS yun. Yan yung mga Yap, di ba? AXIS, tapos doon na, naging congressman na ng Benguet. Actually, meron akong bubuwit. Ano yan? Nagsabi talaga siya sa akin, parang merong si Diskaya, small time lang. Ha? Small time lang si Diskaya. Dati. Hindi. Small time lang Yung may siya compared Ah. sa mga papasok na kakasuhan. Alak ka. Yan na nga yun. Meron Yan pang isa. Yung Edwin Garjola. Tama. Diba? Taga Batangas ba yan? Siya ang pinakamalaki. Yan ang pinakahalimaw. Siya yung pangalawa kay Saldico, di ba na sinasabi? Na kakasuhan. Hindi na malaking kinita. Pinakamalaki doon sa Saldico, pangalawa siya. Hindi nga, yun Si yung Garjola. pinakamalaki. Si Garjola talaga. Magmumukha lang daw pulubi si Diskaya pag compared sa Eto alam ngayon. nyo, natatakot ako dyan kay Diskaya na yan. Bakit? Kasi baka matulad lang yan kay Napolis Oo. Di ba? siya yung fall guy. Oo. Napo-fall guy. Kayo pa maniniwala ba kayo na nakapagnako sa si Napolis lang? Oo nga. Siya lang kasi nakulong Oo. Ginawang fall guy. O paano ngayon, paano pag nangyari sa mga Diskayan? Ayoko sa kanila, no? Pero paano pag nangyari sa kanila yun? Ako nga gusto ko, Napaka-unfair naman nun. balik nila yung death penalty sa plunder. Kaya kung ako Diskaya, kakanta ko na lahat. Oo, kanta mo na lahat. Oo. Hindi ko talaga alam ano ba nagpipigil sa kanya. Hindi ko talaga... Yung pagsusoli. Tanungin na si Marcoleta, baka alam ni Marcoleta. Pili ko yung pagsusoli. Baka naman... Soli na nila. Kasi, Ayaw nga nila isoli, kaya maging pinipigil fall nila. di patago muna kay Marcoleta. Oo, pwede rin. Doon naman nila pwede itago. Diba? Naka-freeze na, di ba? Senator, baka pwede patago ng mga Diskaya sa inyo. Di ba? Naka-freeze na. Pero malupit yung Guardiola na yan. Kasi syempre, bali-balita nga doon na naglalabing din pala yan hanggang ngayon na gawing House Speaker si Gloria. Oo. Di ba may bali-balita na gano'n? Kampi-kampi nga. Kasi syempre kapag si Gloria naging House Speaker, Ligtas na. uligtas siya kasi siya yung siya naglobbying Oh. Pati yung mga kaalyadong ngayon Ito nila. na yun. Ang tanong, ano kaya masasabi ni ES Recto? Malapit na malapit kay Recto yan Kay Garjola. Talaga? Batangas malapit kasi. na malapit. Batangas. Batangas. So ngayon bilang, di ba? Matindi pala itong yung kinakaharap ni Presidente pala. Kaya nga Wala siyang kahit saan siya lumingon pala, korektado. Konektado. Oo. Connect the dots lahat. hindi ka ba nagtataka, hindi masyadong umuugong yung pangalan niya. Saldico, umugong na Yap, umugong na. Tapos Garjola, hindi masyado.
Baka Na ano siya ng ICI, na kasama sa listahan ng ICI na Oo. dinimanda, pero hanggang dun lang. 'di ba? Wala pa yung pag-hold ng pera, pag-freeze ng mga bank account, wala pa dun eh. Sana mabawi lahat. Nabanggit na ba siya ni Vince Dizon? Parang di pa. Wala pa nga eh. Wala pa nga, no? Wala pa. Wala pa. Pero Yun yung minsan yung problema sa yung utang na loob na tinulungan ka nung eleksyon. So pagka tinulungan ka nung eleksyon, may utang na loob ka ngayon, hindi mo sila ngayon masagasaan. nako. Yun yung mahirap eh. 'Di ba? Kasi kung totoo yung haka-haka na related si ES Recto kay Garjola, kasi remember, tumakbong governor si Ate V. So, At Nanalo, di ba? nag-donate ng mga kotse yan. Siya yung ano, no? Siya yun yung ano, di ba? Kulay Yung- pula na kotse ng mga yung- BOs. Yung Rapol. nagpa-contest. No, rapol. Oo. kasi, yun Siya nga pala yun. Yun nga yung mahirap sa yung utang na loob system na nangyayari. Oo. Hindi mo to makasuhan, may utang na loob ka kasi. Kaibigan. Hindi mo mareklamo, meron ka kasing utang na Oo. loob. Ayan, problema. Dapat si ano na lang naging ES, si Mike na lang para. Kung ako yun, ubus lahat yan. Oo. Lalong-lalo na si Martin. Bakit mo dinakting ka lagi sa akin? Dapat nga yung mga sa ganyan, yung walang political alliances. Ah. Kasi pag may political alliances, syempre, mangingilag yan sa ibang tao. Ah. Meron siya mga accepted to. Ah. Tapos minsan, bago pa ma-release yung pangalan, nachuchu muna na, hoy, kasama ka sa ganito, kasama ka sa ganito. Tago na ako. Pero alam mo kasi, dapat humubog na tayo ng mga bagong mga mala Andres Bonifacio eh. Correct. Yung bang nasa puso pa rin yung pagiging makabayan na politiko. Correct. Hindi yung, alam mo yung mga politiko magagaling na lang magsalita at mambole. Pero iba na yung sinasabi nila sa gagawin nila eh. Ngayon, ganito ang aking gagawin mga kababayan ko. Gagawa tayo ng mga programa na makakatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa inyo, mga ganun magsalita, di ba? Kayang-kaya ko rin yun eh. Pero yung pagdating na ng pag-i-implement nung mga pinangako mo, ayun na. Tinamaan ng lintik. Wala na eh. Meron mang gawin yan, sigurado pagkakakitaan niya pa. Namigay ka na, sikat ka na, kumita ka pa. Kasi yung iba kasi ang unang iniisip, ano kayang kikitain ko sa project na to kesa ano yung maitutulong ko. Yun, napansin ko din. Pero ano yan eh, obvious naman kasi talaga yon kasi magkano na ba sweldo ng mga yan? Kung kukumpara mo sa ilalabas nilang pera kapag nag-eleksyon. Kaya lang dapat ang mga politiko, sa tingin ko, bago kayo, pati mga government officials, hindi lang mga politiko, bago kayo pumasok, dapat tanggap nyo, yun lang ang sweldo nyo. Walang extra income. Kaya nga eh. Walang SOP. Ayun na nga, alam mo ba mayroong nagre-reklamo? Walang pondo ang ICI eh. Di ba? Alam mo yan? Alam mo kasi, mahirap kasi yan, malaki pa sweldo ni Insan Mike sa Ayun na nga. sa mayor eh. Kaya nga eh. Alam mo ba, eto na ngayon. Sabi nung isang mayor wala. Abono nga ako dyan ng 30,000 eh. Di ba? Dyan sa ICI eh. Sa Baguio. Oo. Si Magalong, tumpukin natin. Si Magalong nagre-reklamo siya, nag-abono daw siya ng 30,000 doon sa ICI. Kasi teka muna. Kailangan mo pa ba sabihin yun? Yung 30,000 na inabono mo. Bakit pinagsisiksikan mo pa rin yung sarili mo dyan? Bakit lagi ka pa rin nakatutok sa yung camera doon? Siya tuwing nagsasalita si Vince Dizon na wala rin ginawa kundi magpa-interview. Wala namang action. Di ba? So, ang kailangan dito natin, yung bang nasa puso talaga. Hindi nagbibilang. Kung wala ka naman pala maitutulong, lumayo ka dyan, maraming gagawa niyan. Kung ayaw mo na gumastos ka o labag pala sa kalooban mo yung pagtulong dyan, di lumayo ka. Correct. Huwag mong tanggapin. Di ba? Tapos sasabihin nila, wala pa yung pondo. Yung pondo nasa dyaryo pa lang. Ayun naman pala eh. So, ibig sabihin, after lang kayo sa pondo. Tsaka pagka nagreklamo, nasa dyaryo na, alam mo, walang lalabas naman pala yung pondo. Di ba? Di ba? Tsaka hindi naman malaki yung Si ma'am na bahala ng 30,000 ni Magalo. Hindi, ibig ko Dok na bahala. Hindi, ibig ko sabihin, compared naman sa
kumbaga, nakikita ka ng mga tao, nagtatrabaho ka, kasi for sure, kaya siya naggaganyan, wala ba siyang aim na mag-senador? Oo, yun nga. Gusto yata Kumbaga, maging presidente. pang-press release niya yun kung iisipin mo yung 30,000 lang, tapos ano ka doon, nag-ina-advertise mo yung sarili mo. Bago natin ituloy yan, babalik tayo makaraan ng isang sandali. Hanap buhay muna tayo, syempre. Mga kababayan, babalik po kami, makaraan po ang ilang sandali. Our beloved Boss Mike Cervera.